Nagtrending sa Twitter ang kandidatang si Nancy Binay kahapon. Pero kahit usap-usapan siya sa social media, hindi siya natutuwa kung paano siyang tinatrato sa internet. At some point, we also need to control yung social media. Kasabay kasi ng paglabas ng latest survey kung saan pasok siya sa top 3 ang pagtindi naman ng sinasabi niyang black propaganda laban sa kanya sa World Wide Web. Nariyang pinagdiskitahan ng kanyang kayumangging kulay. Na parang what's wrong with being dark, diba? Ikinasama rin ng loob ni Binay ang lumabas na satire article kung saan nakasaad na pinagbigyan daw ng isang korte ang hiling niyang temporary protection order mula sa mga naghahamon sa kanya ng debate. I'm really bothered kasi dun sa isang parody, they included my son. Dapat walang ganun eh. I said, ako nga, I entered this race, so pwede nila akong atakihin. Pero kahit dumarami ang humihiling na makipagdebate na siya, wala talagang balak ang kandidata. I think talagang time. Plus, I think, nasisense ko din kasi yung mga kababayan natin, they want to see me personally. Nasa Zamboanga si Nancy at iba pang taga-Team Una para manligaw ng mga botante. Kumpiyansa ang grupo na makukuha nila ang suportang ipinangako ng kontrobersyal na si Romeo Halosos. Bukod kay Nancy, 3 pa mula sa Una ang nakapasok sa top 13 ng huling SWS survey. Kaya sa huling 3 linggo ng kampanya, magbabago raw sila ng strategiya. Hiwa-hiwalay daw muna sila para mabalikan ang mga baluarte nila o kaya ang mga lugar na tingin nila ay mahina pa rin sila. Basta't ako, si Senate President Enrile at si Pangulong Erap, as much as possible, kasama kami ng grupo at ini-endorse namin yung kandidato namin. Sinasabi namin they qualified dun sa aming mga standards. Jovi Francisco, News 5.